Muling napag-uusapan ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga biglaang insidente ng karahasan matapos ang kumalat na video ng isang pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City. Ayon kay Martin Aguda Jr., isang Certified Emergency Manager, ang mga ganitong insidente ay kadalasang tinatawag na active shooter events kung saan naghahanap ng mga posibleng biktima ang salarin sa loob ng isang paaralan, opisina, mall o pampublikong lugar. Ito active shooter kasi random, no? So, kumbaga, walang pinipili kung sino lang yung makitang pwedeng barilin, yun yung magiging target niya, no? Ang importante dito, lalo na pag nangyari ito sa isang eskwelahan, no? Gaya ng nakita natin sa video, talagang very traumatic to para sa mga estudyante. Nakita natin yung mga bata na nasa loob ng classroom na talagang nag-iiyakan. At talaga nga naman parang hindi natin alam kung paano sila tutulungan, matutulungan sa ganung pagkakataon dahil talagang hindi naman sanay, hindi naman normal na marinig ng isang tao, lalong-lalo na ang mga kabataan, na makarinig ng tunog ng baril. Diba? So ito talaga ay hindi maiiwasan na yung stress, yung trauma ay nandun at yung pagpapanik. Ipinaliwanag ng eksperto na ang unang opsyon ay agarang paglikas kung may ligtas sa daan palayo sa banta. Ang tinuturo sa isang active attack event or active shooter event, ang protocol na usually binabanggit dyan is yung run, hide, and fight. No? So, kung makakatakas ka at medyo malayo pa sa iyo yung attacker, mag-evacuate ka. Ngunit kung malapit na ang umaatake at hindi na makalikas, mahalagang maipatupad ang lockdown procedure. So ito yung second na choice natin kung talagang feeling natin na malapit na sa atin yung threat, yung pagla-lockdown natin. Kabilang sa mga hakbang ang paglalak ng silid, pagbabarikada ng pinto gamit ang mabibigat na gamit, at paglilipat sa mga estudyante sa mga bahaging may matibay na proteksyon tulad ng konkretong pader na hindi tatagos ang bala. Mahalagang hindi makita o marinig ng umaatake ang mga nagtatago upang hindi niya pagtuunan ng pansin. Ang isang kailangan din gawin, yung nakita natin naghihiyawan, dapat tumahimik. Patayin ang mga cellphones. Kasi ang kailangan dito ay maisip ng mga attackers na dun sa classroom na yon walang tao. At kasi pagka naisip niya na walang tao doon, hindi niya napipiliting pasukin yan eh. Binigyang diin din ito na mahalagang sanay ang mga estudyante at guro sa mga ganitong sitwasyon, katulad ng pagiging sanay nila sa earthquake at fire drills. Pero ito, something new to, na drill, hindi natin ginagawa dito sa Pilipinas to, kaya nga dahil nangyayari itong mga acts of violence in schools, maaaring pa pwede na i-consider na maging parte ito ng mga drills natin. Maliban sa paghahanda, nananatili ring mahalaga ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan upang maiwasan ang pagpasok ng mga hindi autorisadong tao at mga iligal na armas sa loob ng campus. At sakaling dumating ang mga autoridad sa isang aktibong insidente, pinayuhan ng publiko na agad sumunod sa kailang mga utos upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Para sa mga eksperto, bagamat hindi karaniwan ang active shooter incident sa Pilipinas, ang paghahanda at kaalaman sa tamang pagtugon ang maaaring makapagligtas ng buhay sa oras ng pangangailangan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.